Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya ng inaasahan, nakapasok sa loob ng ating area of responsibility, ito pong bagyong may international name na Bobby. Pero, kagabi, kahit po nasa labas yan, ay nabigyan na po yan agad ng local name na Inday dahil nagtaas agad kagabi ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon dahil nga medyo may kalawakan itong ating bagyo. So may bulletin na po tayo kagabi, tinawag na po yan agad na bagyong Inday kahit nasa labas pa ng ating area of responsibility. Pero kaninang alas 3 ng umaga po yan, officially nakapasok yung kanyang center or gitna ay tumawid yan sa ating area of responsibility. Sa ngayon nga, napanatili po niyan ang super typhoon category. Mula sa 185, bahagya po yung lumakas ng kaunti na nasa 195 kilometers per hour na yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna at may mga pagbugsong umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa ngayong tanghali sa layong 1,270 kilometers east ng northern Luzon at patuloy na kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahang mag-landfall o tumama sa lupa pero may kalawakan po itong bagyo na to. Ang kanyang kabuuang diametro ay lagpas 1,600. Kaya kagabi nga, nagtaas na agad ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa sa ilang bahagi nga ng ating bansa. Bagamat hindi natin ito inaasahang mag-landfall, itong kanyang outer wind field o yung kanyang panglabas na kaulapan at hangin ay mararamdaman po sa malaking bahagi ng northern Luzon, kahit po dito sa ilang bahagi ng central Luzon at ito pong extreme northern Luzon. Pero yung kanyang pinakamalalakas na hangin sa gitna, yung nakita natin sa Rota or sa Guam, yung kanyang direct hit, ay hindi naman natin mararamdaman. Ganun pa man, mag-ready pa rin po tayo sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin at sa mga epekto nito at sa malalakas na pag-ulan na direct effect nitong bagyong si Inday. Maliban dyan, mararamdaman din po natin ang mahangin na conditions sa lahat sa buong bansa po yan. Mag-i-extend pa po yan sa Mindanao. At meron din tayong mga posibleng pag-ulan dulot ng habagat sa mga susunod na araw at mas madadagdagan pa po yan. Sa katunayan, kung mapapansin nyo yung ating satellite image, meron na tayong mga kaulapan. Ito yung inflow ng ating hangin o buntot ng ating bagyo. Meron na po tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Medyo maulap na po tayo sa mga areas ng Eastern Visayas, Bicol Region, Western section ng Visayas, and ito pong Mindanao. Mas lalo na po dito sa Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama po dyan ang Soc-Sargen area. So nag-start na po yung unti-unting paglakas ng ating habagat o southwest monsoon. Mas madadagdagan pa po yan bukas, lalong-lalo na sa darating na Thursday hanggang weekend. Dito naman po sa western section ng Luzon, including Metro Manila. So narito naman ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa Super Typhoon Inday. Pinapakita nga dito na kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran. At meron tayong inaasahang bahagyang paghina niyan. Pero again, nasa mataas na kategorya pa rin po yan ng bagyo. Nasa typhoon category pa rin po yan. Bordering Super Typhoon category. Yan po ay sa darating na Thursday, Friday. Pero yan po yung kanyang closest approach sa ating landmass or kalupaan. Again, sasabit po itong malaking kulay dilaw na ito sa extreme northern Luzon at extended pa dito sa northern Luzon. So yan po yung ating mga gusty winds, mga at least tropical storm winds dito po sa bagyong Inday. Yan po ay direct effect na at posibleng makalabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Pero habang kumikilos po yan kahit makalabas po ng ating area of responsibility, kahit makapunta po yan dito sa may area ng China, tuloy-tuloy po ang pagpapalakas nito sa ating habagat o southwest monsoon. Gaya nga ng nabanggit natin, kagabi nagtaas na po ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa. Nadagdagan pa po yan ngayong araw na ito, ngayong umaga, dahil nga lumalapit ng paunti-unti itong bagyo natin. Meron po tayong signal number 1 sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela at itong hilagang bahagi ng Aurora at hilagang bahagi din ng Quirino. Mas madadagdagan pa po yan sa mga susunod na araw. Pero maganda po ang panahon dyan ngayon. Actually hanggang bukas dahil ito pong ating mga tropical cyclone wind signals ay warnings po para makapag-prepare tayo. Ngayon, hindi pa agad mararamdaman po yung hangin dyan. Maaaring bukas pa ng gabi hanggang sa darating na Biyernes. So habang papalapit po yung ating bagyo, tumataas din po yung ating mga tropical cyclone wind signals. Kaya huwag po tayo magtaka, bagamat may signals po is relatively, generally, fair weather po tayo dyan sa mga areas na yan. Narito po ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa, pero unahin na natin yung kanyang dulo o yung kanyang mas maraming ulan at mag-i-extend pa po yung ating mga pag-ulan. Hanggang Saturday lang to, pero Saturday, Sunday, hanggang Monday, meron pa rin po tayong mga pag-ulan. Ito yung ating mga mas mararaming pag-ulan,
Base nga dito, pwede yung ating mga intense or heavy to at times intense rain sa mga areas ng Mindoro. Kasama na po dyan ang area ng Aklan. Ito pong ating mga kulay dilaw, yan po yung ating mga moderate at kung minsan intense rains. Magsisimula na po yan sa Friday hanggang Saturday, dyan po sa Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Cavite, Batangas, maging dito po sa mga areas ng Oriental Mindoro, Palawan, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Kung mapapansin nyo, may maliit na dilaw dyan, masyadong kita. At maging dito sa natitirang bahagi ng Panay Islands, Negros Islands, at maging dito po sa Zamboanga Peninsula. At Batanes po, yan, nakahiwalay na mapa. Again, yung mga areas po na walang kulay, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Ang western section ng Central Luzon, Calabarzon area, lalong-lalo ng Laguna, Rizal at Quezon. Ito pong mga areas sa western, buong Visayas po. Mostly, pero yung concentration ng pagulan natin ay nasa western section ito. Pero meron din tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan sa Visayas, sa darating po na Friday to Saturday, maging dito sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Yung start po ng mga pagulan dito sa Luzon, western section ito, including Metro Manila, is magsisimula ng Biyernes hanggang Sabado at magtutuloy-tuloy pa po yan hanggang Linggo. So wala pa po yung pagtaya ng pag-asa dyan, pero again, paghandaan po natin ang mga posibleng pagdating ng mga pagulan dulot po ng ating habagat o southwest monsoon. So yun na nga, nakapasok na ng ating area of responsibility, itong Super Typhoon Inday. Bagamat hindi natin inaasahan mag-landfall, ito po ay magkakaroon ng direct effect sa ating bansa, dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon, at ang habagat din po ay magpapatuloy na lumakas sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Biyernes hanggang weekend. Yan po yung ating mga posibleng malalakas sa pagulan na maaring magdulot ng malawakang pagbaha. Dito po yan mostly sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. Galing po natin mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa at lagi makibalita sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong areas. Lalong-lalo na kapag nagkakaroon na tayo ng mga pagbaha. Balikan natin itong bagyong Inday bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.